Yan, so yun. Ito yung mga Rhode Island chick natin. Yan, mga bago lang to guys. Itong isa na to na malaki na ito. Yan yung pula na yan. Ano yan, galing yan sa dark mahogany. Ito namang isa Rhode Island red yan. At ito namang isa pinaghalo ng Rhode Island red saka Rhode Island white, yung tinatawag ng brown neck. Ito isang native lang to na sisiw. So pansin nyo, yan, umaga kasi ngayon papakain ako. So pansinin nyo itong mga sisiw na to, hindi sila magkakalahi, pero pinagsama ko sila sa isang kulungan. Hindi naman sila mag-aaway kasi maliliit pa sila Tapos yung kulungan nila, tingnan nyo, elevated. Sinadya ko yung gawin kasi para hindi sila magkaroon ng sakit. Kasi pansin ko lang disclaimer lang po, hindi po ako professional, pero pansin ko po doon sa pag-aalaga ko ng mga sisiw dati, madalas silang magkasakit. Minsan may biglang tumatamlay, minsan naman bigla na lang nanganamlay, nangihina, biglang namamatay, inuubo, sinisipon, dahil siguro maliliit pa sila, tsaka hindi po kasi ako nagbabaksin maliliit pa sila, mahina yung mga resistensya ng mga sisiw, kaya siguro madaling tablan ng sakit kapag nakakakain sila ng lupa. Hindi katulad nito, nakahang sila, elevated yung kulungan na yun. Nakahang lang yun sa Tapos lagyan ko lang ng bombilya ilaw dahil libre naman po tayo sa kuryente, gawa ng may solar tayo. Ayan, nilagyan ko sila ng ilaw. Ayan, pansin nyo sa ilalim, yung ipot nila na sa ilalim lang, hindi nila hindi nagkakalat, lagi silang malinis. So isa ito sa malaking advantage ng pag-aalaga ng sisiw para sa akin. Hindi silang, kahit wala silang vaccine, hindi sila madaling magkasakit. So ngayon magpapakain tayo. Yung feeds na ginagamit ko sa kanila is yung ito, kakonti na nga lang Integra yan, 1,000. Bali pala to 1 month na itong isa, yung iba pababa, 1 month old pababa. Tapos meron tayong Bitmin Pro na tinimpla yan. So yung style ko, yung feeding method ko sa kanila, nalagay ko lang yan dito sa may takip natumilaw. Ito pala yun, yung feeding method ko, basa. Teka, baka makawala. Doon ka na, pumasok ka na dyan. Yan, nagkakagulo na lang yun dyan sa loob. Nagyan ko na ng tuyo. Mabilis, malalakas sila kumain guys. Tapos nalagyan natin ng tubig na may Bitmin Pro. Ayan, para dahil nga wala silang vaccine, wala silang panlaban sa sakit, binibigyan ko sila ng Vitamin Pro. May probiotics na rin kasi yan, saka halo-halong multivitamins. Yan, hindi po tayo dito anong tawag doon, nagpo-promote ng product, pero yan talaga yung ginagamit ko. Subok ko na yan. Ayan, napakaganda nilang tingnan So yun talaga yung ko yung gusto ko, magparami talaga ako ng Rhode Island chicken, kasi itong mga to, pag dinala ko to dun sa farm, medyo pag medyo malaki na sila, pakakawalan ko sila doon
kasi maraming damo dun guys. So yung mga damo na yun, isa yun sa ano nila, sa mga resources ng pagkain nila. Makakatipid po tayo, hindi natin kailangan gumastos ng malaki sa feeds. Ang ganda nila. Sana God's will naparami na talaga tayo ng mga manok. So ngayon hindi pa naman tayo ganun kagaling mag-alaga ng Rhode Island Red. More in observation tayo, saka mag-aaral tayo ng maayos sa pag-aalaga ng mga sisiw hanggang sa paglaki nila. Hindi ko pwede makuha ng picture kasi mas bakit screen shot ko na lang mamaya. Sila guys, ganda ngayon pagka pisa dinadala ko kagad dito kasi yung style ko kasi guys hindi na kasi ako nag-incubate dahil talo ako sa kuryente, talo sa panahon, talo sa itlog, gastos din yun. Kaya ginagawa ko pag may naglilimlim na mga inayang manok dito sa mga kapitbahay namin, nagpapalagay ako 2, 3 ganyan, nahalo ko doon sa mga manok nila. Pag napipisa naman yan, magkaiba naman ang kasi ng kulay yan kulay brown, kadalasan brown ganyan. So madaling ma-recognize yung mga sisiw ng native saka Rhode Island. So yan, mabuti naman mabait yung mga tao dito sa amin, mga kapitbahay ko, kasi pag naglilimlim na yung mga manok nila, sinasabihan nila ako, papalagay ka ba, papalo ka, papalimlim ka ba. Kaya yan, kahit pa isa-isa, 2, 3, ayos na yun. At least, diba, nakakalibre tayo kahit papaano. Yun naman talaga yung goal natin yung hindi tayo masyadong gagastos kasi buhay probinsyano tayo so malaking bagay talaga yan. Ayan, maubos na nila yung kinakain nila so yung pala, wet feeding pala yan yung ginagawa ko kasi din kasi delikado rin kasi yung yung dry feeds minsan kasi mabilis kumain yung sisiw nyo, kain lang ng kain, hindi nababara doon sa may lalamunan. Hindi katulad yan na wet feeds yung pinapakain natin, hindi sila dry, mabilis nila nalulunok, parang nakakainom na rin sila. Saka iba yung tubo ng katawan ng ng sisiw, katulad nun ang laki na, 1 buwan pa lang yan, tangkad na agad. So nagtry akong order pala ng ng mga sisiw ng Black Astrolorp sa Facebook. Ewan ko kung magkakasundo kami kasi hindi kasi ako pumapatol sa yung mga payment first kagad na hindi ko pa nakikita, hindi ko pa nakilala. Although kahit na panay ang post nila sa Facebook, hindi tayo pumapatol sa ganun, baka kasi may scam tayo Saka hanggat maaari hindi natin ipapapuli paid. Kapag nagbayad tayo, kailangan kung maaari cash on delivery o di kaya may down payment na maliit lang na amount para kahit may scam tayo hindi ganun kalaki. So nagtry ako ng ng Black Astrolorp na sisiw sa online.
Malapit lang naman dito sa amin guys, sa sa Calbiga. Hindi naman ganun kalayo. Hindi naman galing ng Cebu o kaya Ormoc. Calbiga, Samar. Kasi batay sa research kung maganda daw yung Black Astrolot. Mas maganda daw yung Black Astrolot kasi mas malakas daw mangitlog. Kaya daw mangitlog ng ng average na 300 to 320 eggs per year. Ito kasing mga Rhode Island Red, sa data kasi nila, batay sa pag-aaral, 300 eggs lang daw ang kaya nila sa isang taon. 290 hanggang 300 eggs. Yung kasi Black Astro 300 to 320, so marami-rami yun. Saka maganda rin yun, Nico, crossbreed mo dito sa mga Rhode Island Red, yung Black Astrolot. Layo na. Dito kayo. Naiirit namin kayo. So ayun guys, kung baka meron kayong mga katanungan tungkol dito sa pag-aalaga ng mga ng mga Rhode Island Red chick, tanong lang kayo sa akin, comment down below lang kayo. Kaya Maya, sagutin ko yung mga tanong ninyo kahit hindi tayo expert. At least makapag-share tayo ng knowledge tungkol sa pag-aalaga ng mga sisiw. Kasi ako guys, may background naman ako sa pag-aalaga talaga ng sisiw eh. Yun nga lang, mga panabong na manok. So ito, first time ko lang mag-alaga na itong mga Rhode Island chick. Ayan, okay naman sila eh. Wala naman silang problema eh. Sige guys, hanggang dito na lang muna tayo. Tapos na sila kumain eh. Ayan, maraming salamat sa mga nanonood at sumusubaybay sa atin. Maraming salamat doon sa mga bagong subscribers. Sana supportahan niyo po ako. Ayan. So God's will, sana makatulong tayo sa ibang tao. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Bye bye.